Itago niyo po ako sa pangalang Aida, 35 years old na ako at taga Paco, Manila. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang sarili kong karanasan noong nakatira pa ako sa Zamboanga. 2 dekada na po ang nagdaan. Nag-iisa lang akong anak. Ang aking ama ay napatay ng rebelde, kaya napilitan na kaming lumipat sa bahay nila lola. Binenta ni mama ang aming munting kubo at lupa at ginamit niya iyon para makapag-apply sa ibang bansa. Nakapunta si mama sa Jordan at nakapagtrabaho naman siya sa parlor. Iniwan niya ako sa mga lolo at lola ko noon ay 10 years old pa lang ako. Okay lang naman ako kina lola, mababait sila sa akin at maalaga. Subalit habang nagtatagal pansin ko na iba ang mga tingin sa akin ni lolo. Madalas kaming maiwan ni lolo sa bahay dahil ang lola ko ay cook sa isang restaurant sa bayan. Nasa bukid ang aming lugar at wala ding linya pa ng kuryente. Hindi nga ako nagkamali ng kutob ko kay lolo isang hapon na mahimbing ang tulog ko ay nagising akong parang may gumagalaw sa aking ibabang bahagi. Laking gulat ko si lolo iyon na nakasubsob. Lolo, ano pong ginagawa niyo? Pilit na paglaban ko kay lolo at nasipa ko pa nga ito sa muka. Subalit malakas pa si lola. Mga 50 years old pa lang kasi ito at batak sa gawaing bukid. Mabilis na nailugso ni lolo ang kamusmusan ko. Walang nagawa ang iyak at pagmamakawa ko. Pagkatapos ng nangyari ay nagbanta pa ito na kung magsumbong ako kay lola ay papatayin niya kami. Nung panahong iyon ay takot ako magsabi sa ibang tao kahit na sa mga kaanak. Striktong tao si lolo kahit mga anak niya ay sumusunod sa kanya. May respeto din ang mga tao kay lolo dahil kilala itong magaling na albularyo na maraming napapagaling. Kaya naging paulit-ulit kong bangungot sa ginagawa ni lolo ay nagawa kong tiisin. Lumipas ang mga taon, hindi umuwi si mama at muling nag-extend ng kanyang kontrata. Mula nang umalis si mama ay never ko itong nakausap. Hindi ko alam ang contact niya at satyahin ko lang sa bayan siya nakakatawag at nagpapadala. Awang-awa ako sa sarili ko na parang gusto ko na lang natapusin ang buhay ko. 13 naman ako nang mapansin nila lola na tumaba ako at parang lumalaki ang balakang. Hanggang sa narinig kong nag-aaway si lolo at lola at sinabi nga ni lolo na buntis daw ako at inamin din nito sa lola ko na siya ang nakabuntis. Naging masaya ako at akala ko ay ipapakulong na ni lola si lolo. Inaatay ko na magsumbong ito sa pulis. Pero pagkaraan lamang ng ilang araw dumating ang isa ko pang tiyahin na ilang taon nang may asawa pero wala pa ding anak. Isinama ako nito sa kanila sa Bulacan. Iyon pala ang napagkasunduan nila. Ang iiwas ang lolo ko sa kahihiyan, hindi man lang nila inalala ang takot na nararamdaman ko. Sa Bulacan itinuloy ko ang aking pagbubuntis. Nasa loob lang ako palagi ng farm na pag-aari ng pamilya ng tita ko. Kahit paano mas maayos ako. Mabait at maalaga sa akin si tita. At iniingatan niya ang dinadala ko. Ako naman sa bata kong edad ay sumunod na lang sa agos ng buhay. Huminto ako sa pag-aaral at nilibang na lang ang sarili sa mga nakakawiling gawain sa farm. Magpakain at mag-alaga ng mga hayop at magdilig ng mga bulaklak na tanim ni Lolo Sita. Ang biyana ng tita ko na napakabait sa akin at palagi akong kinukwentuhan tungkol sa mga apo niya na nasa ibang bansa. Nang isilang ko ang bata ay sina tita na ang nag-ayos ng rehistro. Pumayag din kasi ako na ibigay na lang sa kanila ng asawa niya ang bata dahil hindi ko din naman iyon kayang tanggapin. Nang isilang ko ang anak kong lalaki ay ayaw na ayaw kong marinig ang iyak nito. Kaya kina Lola Sita na lang muna ako tumira habang naaaral. Malapit lang ang bahay niya sa tita ko. Hanggang sa wakas after 5 years ay umuwi na din si mama. Bakasyon lang at sa bahay ng tita ko ito tumuloy. Si tita naman ay sinabi sa akin na ako ang mag-decide kung sasabihin ko ba kay mama ang nangyari dahil 1 month lang ang bakasyon ni mama at okay na naman ako kaya hindi na lang ako nagsumbong. Ang mama ko naman ay tuwang-tuwa dahil ang bibo daw ng anak ni tita na hindi niya alam na anak ko. 18 na ako nang malaman ni mama ang nangyari sa akin. Umuwi ito ng Pinas at nagpunta sa Zamboanga dahil malubhana daw ang sakit ni lolo na cancer at gusto kaming makausap ni mama bago mamatay. Kahit anong pakiusap sa akin ni mama ay hindi ako sumama. Sila tita at ang anak ko lang. Hindi na sila nagkaroon ng sariling anak dahil baog pala ang asawa niya.
Humingi daw ng tawad si Lolo kay Mama bago malagutan ng hininga dahil sa ginawa nito sa akin. Iyak nang iyak si Mama nang bumalik ito sa Bulacan at panay ang hingi ng tawad sa akin. Gusto niyang bawiin ko ang anak ko kay tita pero hindi ko talaga ito makayang tanggapin. Muling umalis si Mama at kay Lola. Sita pa din ako nakatira, kahit di ako nito kaano-ano. Ay mahal na mahal ako nito. Hanggang nakatapos na din ako ng college at nagkaroon ng magandang trabaho sa Manila, 25 years old na ako nang magkaroon ng boyfriend. At siya ko na ding naging asawa after 1 year na relasyon. Businessman ang napangasawa ko. Mabait ito sa akin at mapagmahal sa dalawa naming anak. Ang hindi ko lang nagawang aminin sa naging asawa ko ay ang pinakamalaking sekreto ko tungkol sa anak ko. Hanggang ngayon po ang lahat ay sekreto pa din. Engineer na ang anak ko kay Lolo at napakabait at magalang itong bata. Napalaki siya ng maayos at puno ng pagmamahal ng mga kinikilala niyang magulang. Hanggang ngayon kapag nakikita ko siya ay bumabalik pa din sa akin ang sakit. Kahit wala na si Lolo, ay hindi ko pa rin magawa ang magpatawad. Si Mama naman sa akin na nakatira at siya ang nag-aalaga sa mga apo niya dahil di daw niya ako naalagaan. Salamat po sa pag-share.